Hindi sa Waze ang resort na to. Doon nagsimula ang pinakamalabong parte ng buhay ko. At kung tutuusin, mas madaling tumingin sa mapa kesa intindihin kung bakit sunod-sunod na mali ang kutob namin nang nagpasya kaming mag-escape ng isang weekend. Ako si Gelson at to ang kwento ng bakasyon namin sa baryo ng Aswang na wala sa Waze. Isang confession kung tatawagin ninyo. Anong sabi niyo pare? Doon na lang tayo mag-unwind. May pool, may buffet, at supposedly private ang place, sabi ni Ivan habang pinipindot niya ang phone niya na hindi makahuli ng signal ng husto. Si Ivan, chill na tipong hindi agad napapansin ang kabagangan ng sitwasyon pero ka-level lang namin ng sarcasm kapag walang wifi. Kasama namin sina Anika, laging may kutob, laging may kakaibang pakiramdam, at si Tito Cedric, ang uncle ng grupo. Palabiro, madali ring matakot pero hindi niya problemang maging comic relief. May dala pa kaming 2 bag na halos puro lakas ng loob ang laman. Huwag kayo besh, sira plano yung mga place na to kung wala sa mapa, pabiro kong sabi habang ipinapasa ang thermos ko kay Tito Cedric. Pero kailangan natin ng break, grabe na si work, lumulundag na utak ko sa sobrang stress. Break or jijik? Bakit ka jijik? Tanong ni Anika na tumawa pero halataong pagkabalisa sa mata niya. May private reason din si Anika kung kasama, nag-break lang sa isang relasyon at sabi niya kailangan kong mawala. Ako rin naman, may sarili, nanay ko nga ay pumanaw noong nakaraang taon. Baka kailangan ko ng tahimik at sea breeze para huminga ng malalim. Higit sa lahat, magkakasama kami. Ang grupo namin ay may mga taya ng kalokohan at ang pangakong adventure ay parang glue sa pagkakaibigan namin. Pagdating ng araw ng biyahe, nagkaroon pa kami ng debate sa trunk kung ano ang dapat dalhin. Daming snacks, daming jokes. Ang pinakabata sa amin, si Ivan, umiikot-ikot lang sa harap ng driver's seat na parang walang problema sa mundo. Promise, swimwear lang, towel, shades, walang stress, bungad niya. Wala pa kaming alam. Wala pa kaming alam. Malamlam na musika, tunog ng kotse tumatakbo sa highway. Bago kami umalis, tumigil muna ako sa harap ng bahay at tumingin sa nakita ko. Ang lumang portrait ng nanay ko sa sala. Napahawak ako sa frame ng medyo matigas na kamay. Hindi ko masabing hindi ako natatakot na mag-isa. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil may tanong na hindi ko alam sasagutin. Kung malalakasan ba talaga ng boses ng kalituhan ang mga alaala. Gel, okay ka lang? Tanong ni Anika na nakatayo sa likod ko at may hawak na oversized backpack. Mukha kang malalim. Oo naman, malalim lang pero di malalim na ocean. Biro ko para bahagyang pataasin ang mood. Pero may lungkot din doon na hindi nawala. Siguro iyon ang dahilan at pitik ng lakas ng loob ang nagtulak sa amin papunta sa isang hidden paradise na nakita lang sa isang Facebook post. Isang ancestral resort, apparently private, at pinaka-importante, wala sa Waze. Wala sa Waze. Parang romantic line sa tula, secret paradise. Para sa amin noon, mystical charm. Para sa katotohanan, nagsimula doon ang error ng pagbibilang ng oras. Sa daan, napagkamalan namin ang isang shortcut na may tanda ng cemetery na parang hindi matatapos ang lapad. Hindi pa namin lubusang nababasa ang sign nang makarating kami sa stretch na parang hindi na mauubos ang mga lampara at poste ng sementeryo. Tumuloy kami sa mabagal na pagmamaneho dahil sa dami ng lampara at nag-iba ng direksyon ang liwanag na dala ng ulan. Huwag na tayong tumigil doon ha, sabi ni Tito Cedric, tumatawang kinakabahan. May multo doon siguro anak. Mana na lang siguro ng walang signal, pabirong sabi ni Ivan, pero tumigil siya sa pag-text sa telepono. Maliwanag sa mukha niya na may hindi maipaliwanag siya. Napaiksi kami ng hininga nang pumasok ang kotse sa stretch ng sementeryo. Parang stretching of time iyon. Isang koridor ng mga lapida na parang paulit-ulit lang tiningnan at wala pa ring dulo. Mga punong-puno ng lumot, mga poste na may mga lampara na kumikislap sanhi ng hangin. May malamig na amoy ng lupa at lumang kawayan sa hangin. Tahimik. Hindi madalas ako napapansin ng katahimikan pero doon parang hinuhuli kami ng mga tingin. May nakatingin, bulong ni Anika. Parang may mga tao doon sa gilid pero hindi gumagalaw. Tinitigan ko sila. Oo, merong mga dilaw na ilaw sa gilid ng kalsada.
Mga tao o anino, hindi ko maituring. Nag-iba ang signal ng cellphones namin, pati si Ivan na lagi naka-online nagulat sa no service display. Maliwanag, wala kaming ways na sasabihin, literal at figuratibo. Nawawala kami mula sa mapa. Hindi namin naisip na seryoso iyon noong una. Nagpatawa kami, nag-selfie sa gitna ng stretch ng sementeryo. Mga larawan na ikokolekta sa album ng buhay. Friends na nagsasabing, tandaan to, huwag nating kalimutan ang gitna ng sementeryo. But the first seed of wrongness was planted. Sa bawat selfie, may napapanatiling pakiramdam na may nagmamasid na hindi dapat nagmamasid. May maliit na argumento pa bago kami dumating sa resort. Kami kasi ay company na may budget. Alvaro will cover the place, sabi ng nag-host sa group chat. Alvaro, isang kaibigan namin mula pa college na pwedeng ituring na mayaman sa sukat ng mga kakilala. Naglaan ng getaway para sa amin. Dadating ako mamaya. Secret place, privada lang. Text niya. Hindi kami nagtanong ng marami. Yung dating ng privileged na kaibigan na may bahay resort, ang medyo natahimik ang aura ay parang solusyon sa mga punctured self-esteem namin. Pagdating sa gate ng property, hindi maagap ang guard. Sa halip, parang naka-standby lang siya, ngumiti at nagbigay ng napakayamong welcome. May mga orchids na nakaayos sa driveway, antique na poste at isang malaking compound wall na may crest na hindi namin alam ang ibig sabihin. Iniwan namin ang kotse sa maliit na parking area at tumingin sa pong na parang postcard ang setup. Lumabas si Alvaro na nakapolo at nakasneakers. Sariwa ang kulay ng ngiti niya. Lumakip siya ng magarbong yabong ng kinasasabikan, parang isang host sa TV na may private resort. Guys, tara, welcome! Masayang bati niya. Kasama niya si Aling Lolita, isang matandang babae na may lumang ginto sa liig at malumanay na tinig. Tuwang-tuwa kami na dumating kayo, sabi niya. Naka-check ang mga staff na parang rehearsed sa pagiging magiliw. Fake talaga ang resort ha, biro ni Ivan, parang film set. Nagising ang lahat sa nakangiting pagkakaayos. Maraming komportable, maraming kumain at halata na ito ang uri ng place kung saan makakalimutan mo ang oras. May private pool, antique woodwork, chandelier at buffet na parang gising ang napadpad direkta mula sa isang katalog. Subalit, may mga maliliit na hindi tama. Hindi agad naming naramdaman sa unang 3 oras pero unti-unti silang umusbong na parang bitag. Una, halos wala ring ibang bisita. Ang mga staff bagamang mahusay ay tila nagkakaroon ng kakaibang pag-iingat sa paglingon. Minsan may humahawak ng pinggan, tumitingin sa bintana at parang may hindi maipaliwanag na pagkasuyo sa mga bisita. Ang ilan sa kanila, kapag nalalampasan mo ang liwanag sa isang sulok, parang may kulang, tila walang anino. Parang hindi fair ang ilaw dito, no? Sabi ni Anika habang tumitig sa sahig kung saan dapat sumayad ang anino ng katawan niya. Tumigil kami at tumingin. Totoo, may mga sandali na parang yung anino ng isang bisita ay malabnaw o hindi proporsyonal. Maliit na detalye pero hindi naman namin pinapansin agad. Lumapas ang mga oras na puro kain at kwentuhan. Nag-swimming kami sa pool na parang salamin at nawala ang pagod. Pero may kakaiba. Kapag tumingin ako sa gilid ng pool, may maliit na ripple na naaalala ko pa hanggang ngayon. Parang may pumatak sa tubig na hindi nag-iwan ng alikabok. Parang mabilis na pagdaan lang ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kaltas ng hangin. Hindi kami agad natuwa dahil hindi namin nabigyan pansin. Nagulat kami na sobrang aliwalas ng gabi at parang masyadong controlled ang ambience. May sandali na kami ay nagpapatawa sa living room, may mga old photos na nakalagay sa vintage frames. Ang mga larawang iyon ay mukhang mga larawan ng pamilya ng mga nagmamay-ari ng property, mga portrait na mababanaag ang kasiglahan ng dati nilang buhay. Sa isa sa mga portrait, nakita ko ang isang pipi bahaya na tulad ng medalya na nakahang sa liig ng matandang babae sa larawan. Hindi ko pinansin ng una, ngulit bumalik siya sa isip kapag gabi na. May maliit na engraving sa likod ng portrait na hindi namin binasa. Sa unang gabi, natulog kami na parang mga bata. Hindi kami naging alerto sa mga bunyag na dahan-dahang bumubuo sa paligid. Pero si Anika,
Siya ang unang nagising dahil sa isang tunog na hindi namin matukoy. May narinig ako sa labas, bulong niya sa amin, parang takot pero tahimik. Tumayo kami at kumilos, nagkatinginan lang at sabay na umupo. Pagdating namin sa balkonahe, narinig namin ang pagaspas. Hindi parang lumilipad lang, parang may isang bagay na malaki at mabigat na dumaraan sa hangin. Nakatingin lang kami, hindi makapaniwala. Hindi pa namin naisip ang worst case scenario. Mukhang kasama pa ng resort ang night entertainment, pabiro ni Ivan, pero hindi siya tumawa. May something in his eyes na hindi makatiis. Doon sa kitchen, bulong ni Tito Cedric, may nagiilaw, parang may kumikilos. Napatingin kami. Sa paglalakad namin papunta sa kusina, parang inaayos ng staff ang mga pinggan. Pagkaikot ko sa galley window, nakita ko sa dimalabong si Mang Roman, ang kusinero, naglalakad na tila may dala. Ilang segundo lang ang nakita ko at parang may kinain siyang, hindi ako sigurado. Hindi ko na ma-describe ng detalyado. Bumalik agad ang pag-ikot ng tiyan ko, tumigil ang mundo. Hindi ako nagpakita ng picture-perfect na sahig o culinary delight. Naramdaman ko lang ang isang sudden nausea, isang pag-ikot ng utak na parang sinabunutan mula sa katahimikan ang isang piraso ng normal na mundo namin. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga tagapaglingkod ay hindi nagulat, parang natural lang sa kanila ang nakita ko. Dahil doon, agad akong lumabas. Huwag na nating isipin yan, pakiusap ni Anika, halatong may tinatagong pagkabalisa. Baka sayang lang, Jel, siguro gutom lang siya, kailangan nating matulog. Ipinilit ko ang pagtawa para i-disguise ang pagkabalisa, pero alam kong nakikita nila ang pananalakay ng aking muka. Hindi iyon ang deja vu na marami roon, hindi to typical horror film moment na may malinaw na villain. May isang sense ng pagkakaroon ng rupa na malalim na umiikot sa lugar. Parang may layer ng secret history na hindi agad ipinapakita. Kinabukasan, nagising ako na parang may basang unan sa likod ng leeg ko. Ang araw ay mabait pero madilim ang tono ng aming usapan sa breakfast. Ipinilit ko na magbiro, tinuruan kami ng matandang staff kung paano magbasket sa garden. Pero si Anika, tahimik. Si Ivan mukhang nagbibilang ng cost-benefit analysis kung dapat na kaming umalis o magpakatatag. At si Tito Cedric nagkukwento ng panibagong biro pero mabilis siyang tumigil kapag may pumapasok na staff. Sa madaling salita, ang bahay ay nagpakita ng hospitality na may manipis na layer ng pagkukunwari. Ang mga tao ay sobrang magiliyo, sobra ang pagkain at pagod kaagad ang oras na parang pinigil. Parang may set of rules dito, hindi namin iyon. Ang unang series of clues, walang anino, pagaspas ng pagpak, panghihina ng signal, mga taong nagtitiyak at hindi umalis ay parang piraso ng isang puzzle. Hindi kami agad bumubuo ng palaging pattern. Kailangan pa ng isa pang piraso bago mag-click. At dumating ang piraso na iyon sa hindi inaasahang paraan. Lumapit sa amin ang isang babae na nagtatrabaho bilang kasambahay. Hindi siya parang ibang staff, may pagkabatang laging nakatago sa mata niya. Aling Elvira, sabi ko sa akin. Siya ang tumango. May hawak siyang lumang tela na may bakas ng kamay, hindi marumi pero may timbang. Tumayo siya sa harap namin at halos lumapit lang, parang naglalakad sa pagitan ng lingkod at tagapayo. May sasabihin ako, mahinang sabi niya, at nag-ingat na parang may pinagdaraanan. Hindi ako dapat magpakilala ng ganyan kung hindi kayo malapit sa pamilya. Mulit tila hindi niya naisman kaya't ipinagpatuloy niya. Mas masahol pa ito kesa sa inyo alam. Tahimik kami. Hindi namin inasahan ang confession. Hindi na tinasan sa simula ng bakasyon na may magdadala ng admission sa halip ng welcome. Ang mga mata ni Elvira ay punong-puno ng mga eksena na hindi maipaliwanag. Ipinakita niya sa amin ang isang maliit na medalyon na nakatago sa isang selyadong kahon. Ito, sabi niya, ang dahilan kung bakit nakakasara at nakaka-open ang lagusan.
Anong lagusan, tanong ko. Hindi ko alam kung ako'y bright or stupid sa sandaling iyon. Baka pareho lang kami, saka lang gumising. Hindi ito biro, pakiusap ni Elvira. Baryo namin, may paraan para protektahan ang mga sarili. Hindi namin gusto iwan ang mga bagay na hindi namin dapat kainin. Ngunit may tradisyon dito. May oras na kailangan magbigay at kung hindi, may mangyayari. Tumira ako dito dahil may pinatawad ako na gusto kong baguhin. Nagkunwaring seryoso kami. Ang mga salitang tradisyon at give ay walang bigat sa amin noon. Pero dapat kong sabihin, may boses si Elvira na hindi mo basta-basta pinapaalis. May pagka-contrition at urgency sa sinabi niya. Hindi siya litera nagsasabing aswang pero halos malapit na. Iyon ang lalim ng pahayag niya. Alam niyang hindi na siya ligtas at dahilan niya kung bakit kami dapat umalis. May medalyon kay Lolita, dagdag niya. Pag nasalo ninyo ang medalyon at na-activate, may lagusan na magbubukas. Makakalabas kayo. Ang mukha niya halos nagbago. May halong takot at pag-asa. Pero mahirap kunin, bantay ang bahay at hindi lahat ay tao. Hindi ko alam kung tatawa o malasing sa pagkabigla. Si Ivan, na unang nagsabi noon na nothing to worry, halos napalingon. Anong ibig mong sabihin na hindi lahat ay tao? Hindi nalaman ni Elvira kung ano ang dapat niyang sabihin. Sumandal siya sa likod ng upuan at napakalimot naming lahat na mayroong iba pang pangyayari. Sinasabi ko lang, sabi niya, na mayroon kayong limitasyon sa oras. Kung magtatagal kayo, hindi kayo makakabalik na normal. May mga panahon dito na nagiging mahaba ang mga gabi at hindi lahat na nakangiti ay tao. Sa tinig niya, bumagsak ang huling piraso ng warm hospitality. Parang may alkansya ang buong lugar, magkakabit ng mga bagay na pinapakita sa amin at ngayon ay bigla na lang lumalabas sa dilim ang tunay na anyo ng kanilang mundo. Ang confession ni Elvira ay hindi dramatikong exposition lang. Ito ay personal at may sugat. Nawala ang biro at bumilis ang tibok ng puso ko. Noong una, ako rin ay takot na saktan ang sarili ko, pag-amin niya. Kaya nanatili ako. Pero may mga taon na sobra na. May mga bisita na umalis na hindi tulad nila noon. Mas bata, mas maganda ang mga mukha. Hindi namin dapat iyon. May pag-usap noon sa elder ng baryo. May medalyon, may lagusan. Ito ang paraan. Nakakita ako ng isang paraan na makatakas, pero kailangan ko ng tulong. Sina Anika at Ivan ay nagkatinginan. Si Tito Cedric naman naghahanap ng punchline pero wala siya. Bakit ka nagpapatuloy? Tanong ni Anika malumanay. Kung alam mo ito, bakit hindi ka umalis, Aling Elvira? Si Elvira ay napahinga ng malalim. May anak ako, may mga utang na loob, may mga pangako. Nagdesisyon akong manatili dahil may sinakluban akong panggigipit sa amin. Kung iiwan ko ang baryo, may gawain silang gagawin, kaya hanggang makahanap ako ng paraan, nandito ako, at ngayon, nandito kayo. May bigat ang salitang iyon. Hindi kami madaling makadama ng guilt, pero may kakaibang pasanin. Ang mga mata ni Elvira ay parabang inabot kami ng kaniyang panalangin at kahilingan. Ang typical na attitude namin na puno ng sarcastic humor ay nawawala upang palitan ng isang odd, desperate cooperation. Ano ba ang gagawin? Ano ba ang susunod? Hindi inisip ni Alvaro noon na may ganitong issue. Sa una, parang hindi siya naroon at ko kayang isipin na kahit siya'y nagulat. Nang tumingin kami sa paligid, napansin namin ang frequent glances ni Alvaro kay Lolita na parang may secret code sa pagitan nila. Ang Oxford of the place, ang medalyon sa leeg ni Lolita, ay may kumikislap na parang hindi ordinaryo. May plano ba kayo? Tanong ni Ivan na nagiging practical sa wakas. Anong kailangan naming gawin? Hindi kami tutulong sa parang horror movie pero matulungan ka namin. Ang mga mata ni Elvira ay nagliwanag. Kung makukuha ninyo ang medalyon kay Lolita at kung ma-activate ito sa tamang paraan gamit ang salamin na ito, sinubukan niyang buksan ang kanyang bag at dahan-dahang inilabas ang isang lumang salamin na may mga crack sa gilid. May reflection ang medalyon na magpapakita ng totoo. At kapag nakita namin ang totoo, tatakbo sila at magpupunta kay Lagusan, ngunit hindi sila makapasok sa loob
Kapag ang liwanag ay nasa tamang anggulo, gagamitin namin iyon. Hindi kami agad kumilos, hindi iyon simpleng heist. May bilang ng sandali na parang bumagal ang ating diskarte. Lahat ay may sariling panic reaction. Ngunit kailangan din namin. Kung tama si Elvira, may medalyo na kailangan kunin at ibig sabihin may susi para lumaya. Okay, sabi ni Anika, may safety plan ka ba? Anong gagawin natin kapag naagaw ang medalyon? Paano tayo tatakas? At paano namin malalaman na hindi matatrap sa dagdag pang kapahamakan? Sa pagkakataong iyon, hindi ko madala ang sarili ko. May part ng utak ko na nag-iiwas sa peligro at may part na parang gustong lumuhod at sabihin na umalis na lang kami. Pero kami ay magkakaibigan at may pamilya rin na hindi namin gustong masaktan. At may paumanhin si Elvira, hindi kami basta-basta makakaligtas kung wala siyang gabay. May mga oras na kailangan magbantay, sagot ni Elvira. Sa Mayo, pero hindi lang. Ang mga salita niya ay parang alarm bell na nagsabing huwag kayong mag-commute ng walang plano. At sa simula ng pagbuo ng plano, alam namin na wala ng normal na bakasyon. Ito'y naging misyon. Kaya, nag-umpisa kami ng mga micro-preparations, pag-aaral ng layout ng bahay, pag-obserba ng mga rutang tinatahak ng mga staff, at pag-detect ng mga timing kapag ang mga nagbabantay ay naglilipat. Naglaan kami ng roles. Ako, bilang narrator, ay naging point na manonood sa gali at magbibigay ng signal. Si Ivan ay magiging exit driver. Si Anika ay magiging distraction dahil sa intuition niya, mas maganda siyang may face-to-face. Si Tito Cedric ay, siya ay gagawa ng kahit anong magpapatawa sa kanila para mag-distract sa kanila sa mga maliliit na paraan. Parang Mission Impossible na low budget, biro ni Tito na nagpatawa pero hindi na kasing lakas. Ngunit alam naming lahat na ito ay seryoso. Habang nagtatakda kami ng roles, hindi namin napapansin na may mga mata na nagmamasid. May isang gabi na matapos ang plano, huminga kami ng malalim at tiningnan si Lolita na tilang naglalakad sa kwarto na parang puting mantang nagliliyab. Hindi namin ipinatuloy ang pag-uusap. Nalalaman namin na ang oras ay nauubos. Ngunit mayroon pang iba. Ang medalyon ay hindi basta-basta mawawala. Ang depensa ng bahay at ng baryo ay may sistema na kung saan naririnig nila ang tunog at sila'y mabilis. Nagpasya kaming gawin ang unang practice, mag-obserba muna at magplano. Hindi pa namin sinusubukan, ngulit inilatag namin ang mga kakailanganin. Flashlight, lumang salamin ni Elvira, phone para sa signal kahit na mahina at ang ating pag-asa. Ang planong iyon ay parang maliit na relasyon, kailangan ng trust at of-the-moment courage. Hindi ko mabanggit kung paano ako natuto sa medalyon noong unang pagkakataon. Parang imposibleng hindi mapansin ang metal at sa kakintab nito. May aura ang bagay, hindi supernatural kundi historical and heavy. Kami ay naglaro sa hanggaran na hawakan ito. May hindi tama, sabi ni Anika malamlam nang mahuli niya ang sarili niyang paghinga. Parang hindi dapat kami nandito. Oo nga, tugon ko. Pero kung may paraan para makaalis, kailangan naming subukan ngayon bago pa lumakas ang hangin. At sa sandaling iyon, naramdaman namin na may pagnanais na lumabas. May alinlangan na napapaligiran ng pagmamadali. Hindi ko mabanggit kung paano ako natuto sa medalyon noong unang pagkakataon. Parang imposibleng hindi mapansin ang metal at sa kakintab nito. May aura ang bagay, hindi supernatural kundi historical and heavy. Kami ay naglaro sa hanggaran na hawakan ito. May hindi tama, sabi ni Anika malamlam nang mahuli niya ang sarili niyang paghinga. Parang hindi dapat kami nandito. Oo nga, tugon ko. Pero kung may paraan para makaalis, kailangan naming subukan ngayon bago pa lumakas ang hangin. At sa sandaling iyon, naramdaman namin na may pagnanais na lumabas. May alinlangan na napapaligiran ng pagmamadali. Hindi namin inaasahang magiging ganito talaga ang senaryo. Ang bakasyon na pinanlano para sa pagtakas mula sa stress ay napalitan ng pagnais na tumakas mula sa mas matinding bagay.
Mabilis na sumapit ang gabi na babalakang gawin ang unang recon. Ngunit bago pa man umpisahan, may lumabas na kakaibang tanong kung fluency ng time ay sadyang naglaho. Ang mga relo sa bahay ay tila nagmamadali o biglang nagpapahinga. Hindi namin pansin noon. Ngunit kapag nakatingin ka sa oras at biglang natatakot na hindi tama ang oras, may malalim na kaguluhan. Ito ang isa sa mga maliliit na bagay na hinahayaan mo munang lumubog sa background dahil mas maraming pressing concerns. Pero ang napansin namin, ang bawat pag-ikot ng second hand ay parang nagtatago ng ibang ahenda. Naglakad kami sa paligid ng compound sa gabi upang mag-obserba. May ilan na naglalakad sa gilid ng property, mga locals na tila hindi mapakali. May mga maliliit na bata na nagtatakbuhan na parang laro ang gabi, ngunit hindi namin nakita ang mga anino ng mga bata sa kalsada. Kahit tatawag ako sa sarili kong pag-iisip, parang imaginatibo lang iyon. Ngunit hindi kami paikot sa imahinasyon ng ganito. May dahilan kung bakit kami ay lumapit sa bahay sa isang paraan na parang binabantayan ang bawat paghinga. Sa isang maliit na puwang, may nakita kaming isang lalaking nag-aayos ng ilaw na hindi tumingin kapag dumaan kami. May dalawang staff na nag-aayos ng bangko sa garden. Ngayon, ang mga anino ay mas malinaw. Ngunit may mga oras na parang hindi ito consistent. Ito'y parang isang glitch sa pagkakakita ng mata mo. Hindi mo matukoy kung ito'y totoo o manipulatibo. At iyan ang kailangan naming ipagsapalaran, hindi makapagsama ang ating mga mata. Pumapasok sa plan, maghihintay kami ng gabi kapag lahat ay inaasahang magpahinga. Kukunin namin ang medalyon gamit ang pagkakataon. Hindi pa ito ang eksena ng pag-atake. Ito ay ang sandali bago ang sumpa. At doon namin naisip, mayroong isang bagay na mas lumalalim kaysa sa horror. Ang idea na ikaw ay nilihim na lumalakad sa mukha ng mga tao na minsay nagmamahal. Ang mga singkit na ngiti ni Lolita, ang mapanatag na halahak ni Alvaro, ang pagpupunas ni Mang Roman sa kusina. Ito ang mga slivers ng ordinaryong existence na ngayon ay hindi na ordinaryo. Nag-essence kami sa plan na iyon. Sa pagdraft namin ng steps, nakita ko ang mga flash ng buhay. Ang huling text ng nanay ko bago siya pumanaw. Ang mga late night calls, ang mga sandaling hindi ko nasabi sa kanya na thank you. May melancholy sa puso ko na nag-udyok magtulungan. Hindi para maging bayani, kundi para bumalik sa mundong pinagmulan namin. Nagbuo kami ng mga maliit na codes para sa signal. Isang tugtog ng kutsara sa baso, 3 beses ang pagsipol at isang malapitan na paghinga. Kung marinig namin iyon, ibig sabihin ready na ang lahat. Habang kami ay nagbabahagi ng plan, may kakaibang katahimikan na bumaba. Tulad noong umaagos ang isang ilog na biglang tumigil, ang tunog ng gabi ay nawala, wala ng kuliglig, tila nakahinto ang hangin. Ang mukha ni Anika ay parang napakatalim ng mga mata. Huwag niyong isiping wala ng panahon, sabi niya. Baka sa susunod na pag-ikot, hindi na tayo magkakaroon ng chance. Hindi ko sinabing ayaw ko ng hamon, pero alam ko sa 1.5 gabi, sasabihin ko na oo ako sa bagay na hindi ko alam kung kaya ko. Ngunit pagkakaibigan ang naguudyok, pag-asa at takot ang nagbubuklod. At kahit natakot ako, alam ko na hindi ako aalis na walang ginawa. Nagkita kami sa dapit hapon na may hawak na flashlight at ang lumang salamin ni Elvira. Ang medalyon ni Lolita ay darating sa gitna ng gabi. Ang mga pinto ay magsasara sa gabi. At sa harap namin, may mga mata na nakatanaw. Naglakad kami papasok sa madilim na pasilyo na humahantong kay Lolita's room. Ang bawat step ay parang pagtaas ng tuktok ng takot, sabay-sabay na pagtaas ng bilis ng puso. Hindi pa ito ang oras ng pag-atake, ito ang sandali ng paghahanda. Ngunit alam ko sa kaibuturan ng dibdib ko na kapag inialok mo ang buhay mo sa isang squat of courage, ang mundo ay nagiging hindi na pamilyar. At doon, sa gilid ng koridor, may lumabas na isang maliit na kaluskos, parang tunog na sinamahan ng pag-aspas ng pagpak at biglang nag-iba ang lahat ng plano namin. Huminto ako at huminga ng matalim.
Ang ilaw ng flashlight ni Ivan ay nag-slide sa pader at nakitang may anino na hindi dapat naroon. Hindi ito normal, hindi ito fiction. Ito'y pag-iling ng likod ng mundo. At ang problemang iyon ay hindi pa natin na ilalapat sa salita. Doon natapos ang unang gabing handa. Huminto ang lahat nang tumama ang liwanag ng flashlight ni Ivan sa dingding at doon lumitaw ang isang hugis na hindi dapat maganda sa gitna ng liwanag. Hindi anino lang, parang bulate ng dilim na kumikilos kasama ng pader. Napalingon kami ng sabay-sabay, puso ko tila tumilapon palabas. Shh, huwag na tayong gumalaw, yabag ni Anika, halos bulong pero punong-puno ng lakas. Ang balat sa likod ng aking leeg ay nag-akit ng lamig. Maingat na pumwesto si Ivan sa koridor, si Tito Cedric may pinagpipirihing hand gesture na parang nagbabalak mag-joke pero ramdam ko ang takot sa mga mata niya. Ako ang may hawak ng maliit na pocket knife, token lang iyon. Hindi kami nagsasanay ng labanan, kami ay nag-aaral tumakas. Ang plano, pumasok, kunin ang medalyon, bumalik sa gawing suglado ng likuran na madalas pagdaanan ng staff. Kung sakaling may magising, gagamitin ni Anika ang distraction. Siya ang may natural na paraan para makausap sa harap ng tao. At si Tito, sa kabila ng pagiging komedyante, ang magsisilbing crowd control. Ibig sabihin, kung may umiyak o magtanong, ay siya ang lulutang para makalayo kami. Lumapit kami sa pinto ni Lolita. Nakabukas lang ng bahagya, maluwag, parang inaanyayahan. Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ang brass knob. Malamig ito at may nakaukit na pattern na hindi ko maintindihan. May amoy ng old perfume at pulbos. Nilukukan namin ang ilaw ng koridor. Ang silid niya ay may mababang ilaw na chandelier na tila pinipigil ang anino. Pumasok ako una. Nakatingin si Lolita sa kwarto mula sa kama. Tila natutulog lang, pero may kakaiba sa postura niya. Sa leeg niya, ang medalyon, malaking bilog na may malalim na ukit, kumikinang ng may kakaibang liwanag sa ilalim ng chandelier. Kamangmangha siya sa taas ng edad, pero kakaiba ang paraan ng pag-upo. Hindi gaya ng natutulog na tao noon. Parang nakapikit lang ang mata, ngunit nagbabantay. Senyas ko kay Anika. Bumuga siya ng maliliit na salita, pinaghalong paliwanag at pagpapatawa. Yun ang sinadya niya, ilihis ang atensyon. Si Tito malapit sa hagdan, naghahanda na magtangkang magkaaway sa posibleng makakita. Si Ivan naka-standby sa labas ng kwarto. Nakamanga sulok ang mga mata niya, naghahanap ng exit route. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ilang pulgada lang ang pagitan ko sa medalyon. Ramdam ko ang bigat sa dibdib, hindi dahil sa pisikal na bigat, kundi dahil sa pangako ng bagay na iyon. Ihip ng hangin na dumaan sa silid ang tumingin sa medalyon at parang may ibon ang kumakaway sa layo. Hindi ko sinasadyang umangat ang buhok sa braso ko nang may yumuko na tao sa likod ng pinto. Isang kusang pinto na sumira sa katahimikan. Malakas na pag-ina ng pinto, mabigat na yabag. Hindi ordinaryong tao ang pumasok. Ang mismong balikat niya ay may ibang hugis sa liwanag. Ang mga mata niya ay parang nagliliwanag ng malalim na pula kapag tiningnan mula sa gilid. Hindi ko inaasahan, si Alvaro ang naglakad, pero may pagbabago sa aura niya. Ang ngiti niya ay masyadong maluwang, ang tindig ay mas matatag kaysa dati. Naramdaman namin ni Anika agad na may mali. Akala ko napakauso niyo sa black tie. Nangiti si Alvaro, ngunit hindi sumingit iyon sa tunog ng biro. May ironya doon. Nagulat kami nang luwalhatiin niyang hawakan ang medalyon gaya ng pag-aabot ng mana. Pagpapakita ni Lolita, dagdag niya, at di niya inalintana ang mga tanong namin. Hindi ko na kailangan ng maraming salita. Inabot ako ng isang impulsiba na galaw. Sinubukan kong abutin ang piraso ng metal. Sa sandaling nagdikit ang kamay ko sa cool na surface, parang punit ang hangin. Isang lamat ng tunog na parang ibon ang umiiyak. Nag-snap si Lolita mula sa upuan. Hindi siya natakot, ngunit may galaw ang likod ng leeg niya na hindi normal. Anak, bulong niya, parang nagaantig ng pangalan.
Hindi niya tinanong kung kami ay bisita. Binasa niya kami na parang mga trial ng isang lumang libro. Sa pagitan ng segundo ay kapsula ng katahimikan, ngunit iyon ay sinabayan ng pag-idlip ng mga pari sa ilang parte ng bahay. May mga latak sa dingding, may mga larawan na biglang naging iba ang mga mata. Si Ivan sumigaw ng hindi sinasadya, hindi matatag ang boses niya at iyon ang hudyat. Ang ilaw sa koridor ay biglang nagdilim, hindi dahil sa power outage, kundi dahil may pumipigil sa liwanag. Mayroong biglang pag-ulan ng mga anino sa paligid namin at ang medalyon sa loob ng palm ko nag-init ng parang may buhay. Narinig ko ang madilim na humahalik sa hangin, isang ingay na hindi ko ma-define. Malakas na pag-aspas ng maraming pakpak, mga yabag na mabilis. Bumukas ang pinto at saka dumagsa ang mga staff. Hindi na mga tao lang ang mga ito sa aking paningin. May pag-ikot ng mga mukha na parang nawawala ng balat, mata siyang nakangiti, bibig na hindi natin naman dapat ilarawan ng detalyadong dugo. Ito'y isang paghahayag lang ng pagiging hindi tao. Si Mang Roman, na dati isang tahimik na kusinero, lumusong palabas na may hawak na lang, may iniindang kalungkutan sa mga mata. At sa likod niya, si Alvaro na biglang napalitan ng isang nilalang na mas mahaba ang panga kaysa sa dati. "Kuha ninyo na," sigaw ni Anika at ginamit ang pagkakataon. Napakabilis ng galaw niya, parang naglaho ang mundo at sa saglit natagpuan ko ang medalyon na nawawana sa leeg ni Lolita at nasa palad ng aking kamay. Nagawang maibunot ni Anika ang isang panyo at biglang nagkandara pa kami palabas. Ngunit hindi kami nakalayo ng malayo. Nagising na ang buong compound, mga pinto nagsara, mga hagdang tumutunog sa likod namin. Para kaming pinagugulong bola sa isang buhol ng tinik. Sa pagitan ng takbo at pag-ikot, narinig ko ang halakhak ni Lolita, hindi malumanay kundi parang nag-uugat sa lupa. "Patakbo," sigaw ni Ivan, nagsisigaw siya ng sabay-sabay sa amin. Tumakbo kami papunta sa garden, sa direksyon kung saan sinabi ni Elvira na may lagusan. Ang puso ko ay kumakabog at parang may lumalago sa bawat yabag. Hindi ako nakapagsalita. May tunog ng mga yabag na sumusunod sa amin at sa tuwing tiningin kami, may isang anino lang ang nagiging mas malaki. Galaw ng mga damo, malakas na pag-uga ng luta. Sa pagtuntong namin sa yard, isang grupo ng mga lokal ang sumalubong. Hindi sila tumutulong. Meron silang posisyon sa mga daan, parang mga bantay, at ang mga mata nila ay malalim na itim. Bawat isa sa kanila ay hindi dapat pinapapasok sa isang ordinaryong laro. Isa doon ang tumayo sa hinarapan namin, si Aling Lolita. Hindi siya nag-anyong tao. Ang buhok niya ay parang basag na alikabok. Ang mga kuko niya ay lumago ng kakaiba. Hindi namin inilarawan ng mali-mali. Ang dapat lang naming gawin ay tumakbo. "Sa lagusan," sigaw ni Elvira mula sa gate. Hindi namin siya kinina, ngunit naundoon siya, may hawak na maliit na salamin. Doon ko nakita ng malinaw ang plano. Ang salamin at ang medalyon na hawak ni Hanika ay kailangang magkaanggel para ang liwanag ay magbalik at ipakita ang tunay na anyo ng mga aswang. Ito ang sandali na pinag-aralan namin sa maikli naming rehearsal. Kung maibabalik ang liwanag sa tamang anggulo, may sandaling mahahadlangan ang mga aswang. "Nasa loob!" sigaw ni Elvira at itinuro ang isang mababaw na butas sa lupa na may takip ng bato. Isang lagusan sa ilalim ng malaking lumang puno. Humakbang kami patungo doon at sa paglapit namin, may isang aswang na tumalon mula sa itaas. Ang bilis niya ay hindi namin naabot. Tumalon si Tito Cedric at nahulog sa gilid, sabay-sabay na nagsipilyo ng mga kamay. Isang kamay ng nilalang ang sumalo kay Ivan. Hindi niya nakita ang galaw. Nakipagtalo kami. Nakasali kami sa isang chaos ng takbo. Si Anika ay nahulog at biglang natanaw ko ang medalyon na pag-untog, nag-iilaw ng malabnaw na liwanag. Pinisil ko ang palad niya. Ang metal ay mainit na parang naglalagablab. Sa sandaling iyon, parang may lumakas ang hangin at sa tulong ng salamin ni Elvira, nag-umpisang mag-spark ang liwanag. Malakas na ilaw, pag-iyak ng mga hayop sa layo.
Maituturing na eksaktong sandali ng activation ang nangyari, hindi dahil sa mga dramatikong special effects, kundi dahil may taling sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang medalyon ay nagliwanag at ang salamin ay nagbalik ng liwanag sa isang anggulo na di inaasahan namin. Ang mga nilalang ay parang napahinto ng saglit. Nagtaka kami kung sapat na iyon. Si Lolita ay sumigaw, isang tunog na hindi simpleng sigaw, parang tumutunog mula sa maraming bibig. Ngunit biglang bumalik siya sa katawan ng isang matandang babae. At sa gabing iyon, nakita kami ng isang bagay na mas mabigat kesa sa lahat. Sa ilalim ng veranda, may isang bitak na nagbukas, isang lagusan na naglalabas ng malamig na hangin at amoy ng lupa at lumang panahon. Enter! Utos ni Elvira at hinila niya kami pabalik sa ilalim. Nakadikit ang dibdib ko sa malamig na dingding habang bumababa kami sa butas. Ang dilim sa loob ng lagusan ay kumakapit sa amin, pero may liwanag sa dulo. Hindi isang liwanag ng kaluwalhatian, kundi isang liwanag na naglilinis. Pumunta kami, madalian at sabayan. Ang lagusan ay mahaba, parang lumalaki ng dahil sa lahat ng kaba na naipon namin. Sa gilid ng daan, may mga nakatagong lumang buto. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa ng iba, pero ramdam mo na ang bigat ng mga alaala ng naglalaman ang lugar na iyon. Hindi ko na mabilang ang mga sandali na lumipas habang bumababa kami. Para sa amin, ilang minuto lang ang parang lumipas. Ngulit sa labas, tiyak na may ibang oras na tumakbo. Pag-agos ng tubig sa loob, malabong pagnitnit ng bato. Sa huling hakbang, pinalo kami ng lamig ng subsoil at ang bahagyang liwanag sa dulo ng lagusan ay nagbukas sa isang maliit na sementeryo. Parang kabaliktaran ng nakaraang stretch na tinuntahan namin. May sahag na lupa at may mga bangkay ng lumang panahon, pero hindi tayo tumigil sa pagtingin. Tumakbo kami palabas ng iba't ibang exit ng compound hanggang sa malapit sa boundary ng property. Sa sitwasyong iyon, umiiyak kami at nangangatog, nagbubuhos ng takot at pagkagulat. Dumating kami sa kalsada, sa pagitan ng mga punong kahoy at poste ng kalsada, at sa sandaling iyon, para kaming nabuhay muli. Nagsigurado kami na kasama namin ang lahat ng tao, ngulit isa ang nawawala, si Elvira. Hindi namin siya nakita sa pag-akyat. Hinanap namin siya sa paligid, sa ilalim ng mga dahon, sa gilid ng lagusan. Wala. Tanging bakas lamang ang natira, ang maliliit na yapak, isang panyo at ang amoy ng luha sa hangin. Humihinga kami ng malalim, nagbuntong hininga at hindi namin alam kung siya ay ligtas o hindi. May sakit sa puso namin na kumakapal, utang na loob at pasasalamat, ngunit may kasamang matinding pangamba. Nagkakagulo kami habang nagmamaneho palabas ng property. Si Ivan, nanginginig sa volan, halos hindi maintindihan ang kanyang mga kamay. Si Anika ay nakahandusay sa kama ng kotse, mga mata niyang maputla, ngunit may ilaw ng tagumpay. Si Tito Cedric nagpapatak ng pawis sa mata niya. Ako, nakatingin lang ako sa medalyon sa bag. Hawak ko iyon na parang munting relikwary. Ito ang selyo ng aming survival. Napunta kami sa kalsada at dali-dali kaming tumabi sa unang mapupuntahan na town. Tumawag kami sa mga kamag-anak at nagpaliwanag ng wala. Hindi namin sinabi na kami ay inatake ng aswang. Sinabi lang namin na may nangyari at kami ay kailangan magpahinga. Pero may ibang bagay na hindi namin mawawasan. Ang oras. Sa relo sa dashboard, 2:14 AM ang oras, pero sa aming mga relo, sina Ivan at ako ay may memory ng nakaraang buwan na hindi namin ginugol doon. May pagkabigla. Ang mga text message sa telepono ni Ivan ay nagpakita ng mga panahon na hindi namin ginugol, may missed calls, may mga mensahe mula sa tao na hindi namin nakausap. Ang pamilya ni Tito Cedric ay nagpakita kaming nawawala ng 30 araw. Pati ang sariling telepono ko, may mga notification na lumpas sa linggo. Hindi ako makapaniwala. Sa madaling salita, sinasabi ng mundo na mas matagal kami doon kesa paminsan-minsan. Sa aming paningin, ilang araw lang. Sa labas, higit 1 buwan. Hindi namin inakala na ang pagkakaiba ng oras ay makakapasok sa amin tulad ng palihim na magnanakaw. Huminga kami ng malalim, masyado kaming pagod para magtanong ng higit pa. Nagpunta kami sa ospital para magpatingin at nagpakilala tayo bilang napahamak. Walang fractures, walang major injuries,
pero may bakas ang trauma sa aming mga mata. Pinayuhan kami ng doktor na magpahinga at nagbigay ng mga bilang ng counseling. Nalungkot ako sa mga letters na ipinadala ng nanay ko sa telepono ko, mga sulat na hindi ako sumagot, mga tanong na hindi ko nasagot dahil nasa loob ako ng sandaling iyon. Napaiyak ako ng malakas at para bang nawawala ang timbang ng mundo. Habang nagre-recover kami, sinubukan namin hanapan ang mga ebidensya. Nagbalik kami sa lugar na pinuntahan na namin, ngulit hindi kami pinayagang pumasok. Ang compound ay bumiya na, bumaligyang timpo kami. May asawa ng isang staff na nagtanong sa amin kung kami ba ay nasa isang cult. Hindi namin alam kung sasabihin namin ang totoo. Hindi namin iyang pwedeng ipakita sa mga otoridad nang walang ebidensya. Kaya nagpasya kami na ang aming selyo ay sa pagitan namin lang. Sa mga susunod na linggo, nagsimula ang mas masalimuot na bahagi, pag-aayos ng mga emosyon. Nagkaroon kami ng mga gabi ng pag-iyak, may mga sandali na hindi kami makatulog, at may mga pag-alaala na nag-flashback habang kami nagmamaneho o kumakain. Nagpapakita ang mga imaheng hindi namin kayang kalimutan, ang lumang butas ng lagusan, ang mata ni Lolita na matalim sa gitna ng liwanag, at ang mukha ni Elvira bago kami pinasok sa lagusan, isang halo ng takot at pag-asa. May isa pang problema, hindi namin nalaman kung naasaan si Elvira. May mga paghahanap kami, mga tawag sa mga kilalang tao sa lugar, mga paminsan-minsang contacts na nagpapahiwatig na may lumang incident doon, ngunit walang matibay. Ang ilang locals ay nagtatago ng mga kwento na ang baryo ay nagbago ng katangian kapag dumating ang panahon ng pagbibigay. May mga balita tungkol sa mga nawawalang turista sa nakaraan at ilang kwentong pinag-uusapan ng mga matatanda na hindi namin ma-validate. Sa isang punto, may nakarating na impormasyon na may nakita raw na isang lumang babae na umakay ng bus papuntang lungsod, may hawak na panyo. Hindi namin alam kung iyon si Elvira. Nagkaroon ako ng maraming gabi na hindi ako makatulog. Sa gilid ng aming sala, nakaupo ako at nagbubulay-bulay sa portrait ng nanay ko. May isang bagay na sumagi sa isip ko. Kung ako ay hindi umuwi na nagdala ng medalyon, baka hindi na kami makalabas. Naalala ko ang huling pangungusap ni Elvira. May mga panahon na hindi kami dapat ibigay ang lahat. Hindi ako makapagtalim kung anong ibig niyang sabihin noon. Nasabi niya na may anak siya na kailangan niyang protektahan. Ngunit sa amin, siya ang naging dahilan para makaalis kami. May guilt at utang na loob na hindi mabayaran. Ilang linggo ang lumipas at unti-unti kaming bumalik sa rhythm ng normalidad, ngunit iba. Ang mga minsang tawa na parang walang mali ay may dalang ingay kapag sinusubukang magpakasaya. Ang trabaho ko ay nagpatuloy pero may momentum na nawalan. Ang mga kaibigan namin na hindi naroon ay nagtatanong kung kami ba ay nag-livestream ng katakutan. Pumayag kami na huwag gawin iyon. Hindi namin hahanapin ang exposure sa pagkakakilalanan. Isang gabi, may tumawag sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Jel, ang boses na may bahid ng isog. Aking mga pasasalamat, ang sabi niya. Hindi ko binigyan ng pangalan. Nasa malayo ako pero narinig ko ang ginawa ninyo. Hindi ko masabi ng marami. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Bago matapos ang tawag, may isa pang tawag. Isang larawan na dumating sa aming grupo. Isang maliit na tela na may bakas ng mukha. Nakita ko ang hugis ng mukha ni Elvira sa isang lumang litrato na tila kinuha noon. Sa sulok ng larawan, may maliit na sulat, "Huwag hanapin, tumigil na." Hindi kami sigurado kung ito ba'y banta o paalala. Hanggang ngayon, hindi namin alam. May iba pang mga bagay na ginawa namin pagkatapos. Nagsimula si Anika ng isang maliit na project sa mental health, pinuntahan ni Ivan ang kanyang mga magulang, at si Tito Cedric ay nagsimulang lagi na lamang magdala ng rosaryo sa kanyang bulsa, guni-guni man o debosyon. Ako naman, nagsulat ako, hindi para mag-viral, kundi para ma-process. Naisip ko noon na ang kwento ay hindi dapat makulong sa akin. Maraming bagay na dapat isapuso, ang sakripisyo ni Elvira, ang pagkakaingang pamayamanan, at ang posibilidad na ang wala sa Waze ay hindi lamang literal na nawawalang lokasyon, kundi isang estado ng pag-iisip. May punto kung saan napagpasyahan namin na bumalik. Hindi para hanapin ang lugar at saktan ng sinaman,
kundi para magbigay ng tulong at pag-alaala kay Elvira. Ngunit alam namin na hindi pwedeng bumalik ng walang konsiderasyon. Kaya gumawa kami ng isang bagay na mas simple. Nag-alay kami ng dasal at nagbigay ng maliit na ambag sa isang charity na tumutulong sa mga pamilya ng mga naglaho. Hindi ito pantubos, ngunit ito'y paraan namin para magpasalamat. Sa mga buwan na sumunod, may pagkalat na mga online posts tungkol sa resort na hindi mapuntahan. May mga nagtatangkang i-locate, may mga conspiracy forum na nagsasabing ito ay isang social experiment o isang cult. Hindi namin pinansin ang haramihan. Ang mahalaga, kami ay buhay, may mga sugat na hindi nakikita at may utang na loob na hindi mataya. May pagkakataon naman na nagkaroon ako ng panaginip, madalas tungkol sa Elvira. Nababasa ko ang kanyang mukha sa mga pangarap, walang takot at parang may pag-asa. Sa isang panaginip, sinabi niya lang, ipaalala ninyo sa kanila na huwag isuko ang anak. Hindi lahat ng pag-ibig ay madali. Nagising ako na umiiyak, ngunit may isang maliit na kapayapaan. Sinasabi ko sa sarili ko, iyon ang pagkatapat na ibinibigay niya sa amin. Hindi upang kami magsisi, kundi para kami magsilbing paalala sa iba. Kung may aral man, marahil ito ay hindi simpleng huwag maging curious. Hindi iyon sapat. Ito ay mas komplikado. Curiosity, compassion, at ang kakayahang magtiwala sa isa't isa. Ito ang nagligtas sa amin. Si Elvira, sa kanyang maliit na paraan, ay pumili ng panganib upang tayo'y makalayo. Hindi namin alam kung ano ang naganap sa kanya pagkatapos. Marahil siya ay tumira sa isang lugar kung saan may katahimikan. Marahil siya ay nasa gitna ng nararapat na pagbayad. Hindi ko alam ang kasagutan at iyon ang mabigat. Ngayon, kapag may tumatawag sa akin at nagsasabing, "Pare, expo tayo ng true horror na kwento," napapikit ako muna at iniisip ang mukha ni Elvira at ang malambot na pag-ikot ng medalyon. Hindi ko pinahalagahan ang sensationalism. Ang kwento namin ay isang testamento sa kahinaan ng tao at sa kabutihang nagmula sa ibang tao sa pinaka-irrasyonal na oras. Bago matapos ko ang confession na ito, nais kong itama ang isang dagay. Hindi namin ibinunyag ang eksaktong lokasyon. Hindi kami magbibigay ng coordinates o instruksyon. Kung may curiosity kayo, gamitin ito para magbasa ng folklore at magrespeto sa mga lugar at tao. Ang baryo na iyon ay nananatiling wala sa Waze. At para sa amin, mas mabuti nga iyon. May mga bagay na hindi nararapat maging mapa ng turismo. At syempre, may utang pa kami. Utang sa isang babae na nagbigay sa amin ng paraan palabas. Kung sakaling mang makarating ito sa kanya, kung buhay pa siya, huwag po sanang ninyo siyang idisturbo. Kung mayroon, ipaalam na kami ay buhay at may utang na loob hanggang wakas. Kung naghatid ito ng takot, pag-isip o kahit kaunting paggalang sa mga kwento ng ating bayan, salamat. Kung nahanap ninyo itang kapanapanabik, iisipin ko na may dahilan upang magpatuloy sa pagbabahagi. At kung may karanasan kayo o haka-haka, iwanan ninyo sa comments. Pero tandaan, respeto at pag-iingat ang nasa unahan. Salamat sa pakikinig sa confession na ito tungkol sa bakasyon namin sa baryo ng Aswang na wala sa Waze. Kung gusto ninyo pa ng ganitong mga true confessions, huwag kalimutang mag-subscribe at i-bell para makatanggap ng bagong uploads. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo at huwag basta-basta magtiwala sa mga secret paradise na hindi naman umiiral sa mapa.